kulay. Ang isa naman, ang sabi, ibabalik ang political will nating mga Pilipino. Ba? Hindi nyo ba napapansin may malaking kulang? Napapansin nyo ba yung malaking pagkukulang? O, bibigyan ko kayo ng hint. Nakakita na ba kayo ng kandidato na hindi individual na hinihingi, hindi siya individual na hinihingi ang boto? Nakakita na ba kayo ng kandidato na lumalapit sa inyo bilang isang pamilya? Lumapit sa inyo, lumapit sa buong pamilya, at sa inyo ibinenta ang kanyang paraan ng pamamalakad? Nakakita kayo dito sa Bulacan ba may ganon? Pamula sa konsihal, papunta sa mga mayor, papunta sa mga bukal, papunta sa mga gobernador. Meron ba kayo nakita na lumapit sa inyo, na nilapitan kayo dahil kayo isang pamilya? Meron ba? Meron? Ha? Yung binibigyan na candy. Pero yung binibigyan na candy, minsan hindi na nakakarating, ano? Minsan yung mga anak, nakakarating pa ng candy. Ba, dito candy pinamimigay. Buti pa sa inyo, minamimigay ng candy, bakit wala yung talong yun? Pagka inyong tinignan at inyong inisip na maigi, at ginawa natin ang pamantayan, ang isang fundamental o yung pinaka-basic na tinatawag na component ng ating lipunan, wala, uulitin ko sa inyo, wala sa ating mga kandidato ang karapat-dapat na mamuno sa atin. Bakit? Nakalimutan nila na lapitan tayo sa pamamagitan ng ating mga pamilya. Di ba? Napansin nyo? Ano ba ang tinuturo sa atin sa eskwela? Ako naalala ko pa yung tinuro sa akin nung ako'y grade 2. Na ano daw? Na ang basic unit ng isang gobyerno, ng isang institusyon ay ang pamilya. Ayan, ang sinasabi natin. Doon nagkukulang. Lahat kampanya, lahat pangako, pinapangako sa bawat isa sa atin. O tatanungin ko kayo, alam niyo ba kung ano yung korupsyon? Alam niyo ba kung ano yung kahirapan? Individually, oo, alam natin. Pero sa mga pamilya ho natin, nalalaman pa natin yon. Naituturo pa ba natin sa mga anak natin kung ano ang tama at mali? Sapagkat kung hindi natin nagagawa yan, hindi natin maiintindihan ang konsepto ng korupsyon, ang konsepto ng kahirapan. Ang nangyayari lang, naririnig lang natin ito o napapanood natin sa telebisyon sa kada campaign period. Lalong-lalo na kapag ito ay campaign period ng mga presidente. Sila lang kasi nakakabili ng television time. Sila lang ang may influence para makalagay ng kanilang mga mukha sa telebisyon, marinig ang kanilang mga boses sa radyo, mailathala ang kanilang mga mukha sa mga pahayagan, o kung hindi, ay gamitin ang internet para sila ay makapag-push ng kanilang mga sariling agenda. Babalikan ko sa inyo, isang nakakalimutan, pamilya. Bakit nakakalimutan ng pamilya? Yon ang pinakamalaking challenge para sa atin. Malimit si nanay, o kung hindi, si tatay. Merong Mother's Day, merong Father's Day. Meron bang Children's Day? Meron ba? Merong Youth Day, ano? Meron ba Family Day? Ngayon, Family Day dito. Pero pangkalahatan, meron ba tayo sineselebrate sa buong mundo o sa Pilipinas man lang ng isang tinatawag na Family Day? Meron? Meron? Wala. Mag-research kayo, kahit 10 araw, tignan ninyo kung meron sa sabihin na celebration ng Family Day. Hindi nyo napapansin? Pati sa selebrasyon ng ating pamilya, hati-hati tayo. Mother's Day, katatapos lang. Father's Day, darating. Hindi ko sinasabing bawal. Malaking bagay nga ito kasi ating pong nabibigyang panahon, nakakapagbigay tayo ng pasalamat sa mga tao na ibinigay ng Panginoon sa atin. Ang ating mga magulang ay ibinagkaloob sa atin ng Diyos mismo. Ang ating mga magulang, o tayong mga magulang, ang ginamit na channel, daanan, tulay, para tayo ay mabuhay sa mundong ito. Malaki ang utang natin sa kanila. Pero ganun pa man, napakalaki ng challenge sa bawat pamilya na mamuhay ng maayos. Yung mga dalawa kayo Biblia, kodigo ko pero hindi ba, basahin ko lang sa inyo. Meron ko akong, ito nakakatuwa, no? Ito trabaho kong ito, na nasa harapan ninyo. Ano mo ito mahirap na madali. Madaling magbukas ng bibig. Dahil alam mo yung sasabihin mo.
Nakakatakot magbukas ng bibig sapagkat kung ano sasabihin mo, maaaring makaapekto sa mga tao makakapakinig ng aking susubukang mensahe na iparating sa inyo. Una sa lahat, ako po ay nandito dahil uulitin ko sa inyo, hindi po sa aking liking. Ito po ay alam ko, sugo o pahiwatig ng Panginoon na kailangan i-share ko sa inyo kung ano yung aking nalalaman, kung ano yung aking experience sa aking buhay. Ako po ay isa na ring magulang. Ang aking 3 anak, ang aking asawa, kasama ko po dito. Kasi ginagawa ko namin na kahit sa kalagitnaan ho ng aming busy na schedule, amin po pinagsasama ang pamilya. Lalo na kapag kalinggo o araw ng pagsamba. Yan po ay sagrado para sa amin. Nananatili ho yan sa amin na sagrado sa aming pamilya. Okay? Malaking bagay ho yan. Huwag ho kayong maniwala na tayo ay masyadong busy. Kayo mga magulang, mga tatay, alam ko, nagtatrabaho. O mga nanay, nagtatrabaho. Bahagi ho yan ng ating mga challenges. Pero huwag kayong papayag, huwag kayong maniniwala sa konsepto na wala na kayong oras sa inyong pamilya. 24 hours a day, bawasan nyo ng 30 minutes ang inyong pagtulog, bawasan nyo ng 30 minutes ang inyong panonood ng telebisyon, igugol natin sa pamilya, yun ay isang oras na maniwala ho kayo sa akin at sa hindi. Pagtanda ng inyong mga anak, at siyempre pagtanda na rin ho natin, ite-treasure ho natin ito panghabang buhay. Ang 1 minuto spent with your children, o yung children nyo spent with you, yan po is a lifetime of treasure. Yan ang huwag nyo kakalimutan. Ang oras na lumipas, itinuturo sa atin, bata pa tayo, ay oras na hindi na nababawi. Ang oras pag dumaan, hindi na mababalikan. Kaya pag wala ang pagkakataon, na makasama ang ating mga anak, ang ating mga mahal sa buhay, hindi na ho natin matatag, hindi na ho natin maibabalik yan. I-share ko lang mo sa inyo. Ito, palagi natin nadadaanan. Bakit ko napili ito sa umagang ito bilang isa sa 2 mensahe o isa sa 2 mga salita ng Diyos na napakahalaga? Masasaad po dito sa aking babasahin sa inyo na inyong mababalikan mamaya sa inyong mga oras na ito ang isa sa mga fundamental na kautusan sa atin. Nang malimit, nakakalimutan natin. Inaakala natin, kailangan pa tayong maipon sa isang panambahang ganito. Kailangan isama pa natin ang mga kaibigan natin. Magtipon tayo para tayo ay lumapit sa Panginoon. Nagkakamali ho kayo. Sa oras, at ulitin ko, sa oras na magsama ang babae at lalaki sa mata ng Panginoon at sila ay kinasal, ang 2 nagiging isa. Tama? Kadagdagan ng anak. Ang dating isa, naging 2 ulit, o naging 3 pag inyong bibilangin. Bakit ko sinasabi yon? Sapagkat sinasabi sa Matthew 18, 19 to 20. Ito, mamememorize naman ho ninyo. At palagay ko ito nadaanan nyo. Again, sa Mateo 18, 19 to 20. Sige, kung gusto nyo magpunta dyan sa, yung may mga dalang Biblia, kung sakaling gusto nyo buksan doon, Matthew 18, 19, 20, para habang ito ay aking binabasa sa inyo, ay sabay-sabay po nating namnamin. Bakit? Napakahalaga ho niya. At truly inspiring sa umagang ito para sa inyong lingkod. Dahil ang dami-dami ko na hong dinadaanan ng mga salita ng Panginoon, pero dito akmang-akma sa araw na ito. Yung mga meron ng mga Biblia, nakabukas na kayo sa Matthew 18, 19 to 20, ano sinasabi dito? Dahan-dahanin natin. Again, I say to you, if 2 of you agree about anything they ask, or, siyempre, they pray for. Ulitin ko para masarap. Again, I say to you, si Iso Cristo nagsasalita dito. If 2 of you agree, kung 2 daw ay nagkasundo na manalangin sa kahit na anong bagay, ano sabi dito? It will be done for them by my Father in heaven. Narinig niyo ba yun? Narinig niyo? Napakalinaw. If 2 of you agree. Okay, bakit ko pinili ang verso ito? Sa pamilya ba, sa tingin nyo? Sa pang-araw-araw, sa pangkalahatan. Mas malimit, napapansin ko, hindi naman sa lahat sa pangkalahatan lang. Mas malimit ang disagreement o yung hindi pagkakaunawaan kesa sa pagkakaunawaan. Di ba?
Pamilya tayo, pare-pareho.